Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw ulit mga kapasyon. Isa na namang segment ng ating IFM, Inilog Farm Management. At ngayon, tutuloy natin yung noumpisahan nating discussion nung nakaraang segment natin regarding sa stags. No? Alam natin, sa lahat nagkukondisyonin natin, stags ang napakasila dahil unang-una, sila yung mga bata pa, sila yung mga growing pa. No? Sa amin, pag pumili kami, pag ilalaban, mas maganda sa amin yung 9 to 10 months. Yun ang mga mas gusto namin. Kasi pag lumampas sila sa 10 months, magiging 11 months, naku, yung iba dyan, umpisa na yung tinatawag nating partial molting. Kaya, hindi maganda, magdadry na yung mga balahibo. Of course, pag mga ganyan, ayaw natin magkondisyon sa mga stags na medyo dry na ang balahibo tsaka umpisa na nagmumold. Yung pinakabata naman, hindi gaano kasi minsan yung preparasyon natin dyan kulang kasi masyadong bata pa siya. Sa amin, mas maganda yung 9 months to 10 months. Yan, doon kami nagbabracket. Kung may 10 months and 2 weeks man, okay pa yan. Pero nasa 9.5 months, mas maganda. No? Ang pili natin, depende sa gusto natin. Either pula, depende sa kung anong meron ka sa farm, off color. Pwede rin, kasi alam naman natin, pag farm mo, wala kang off color, medyo delikado pagdating sa loob ng ruwida. Mahirap yung kukuha ka lang ng pang-picker mo na off color na hindi siya naka-experience na nilaban mo siya doon sa iyong ruwidahan. Mas maganda, yung may nakakalaban talaga ng off color kasi pagdating sa derby, walang pili yan. Hindi natin alam kung sino makalaban natin, mabulik man, ma-gray man, ma-white man, o ma-gold, o ma-brown red. Hindi tayo pwedeng pumili pagdating sa loob na ng laban. Kaya, mas maganda, isa sa ginagawa ko sa farm, pinakamarami pula, pero sigurado, mayroon kaming off color. Kasi hindi natin pwedeng sabihin hindi kami lalaban dyan kasi wala kaming off color sa farm. So, isa yan. Sa amin, dito sa farm, based on my experience, by 24 years na nagkukondisyon ng stags, ako, mas gusto ko, ihanda yung manok ng 2 months. Ayoko doon sa mga 21 days lang. Kasi, una-una, pag change feed natin, manibago yung katawan ng manok during sa change feed. Gusto ko matagal, malayo. Una, naka-inner tone sila during start ng bago sila i-precon. Pagdating sa pre-conditioning, yan, seleksyon talaga, pili, regardless kung anong kulay yung i-condition mo. Diyan sa 60 days na yan, diyan ang matinding seleksyon. Pagpili ng stags na pumapasa doon sa tamang panahon na i-condition na natin siya, yung proper conditioning. Ika nga, 21 days, depende sa atin. So during pre-con talagang grabe yung seleksyon na gagawin natin. Hindi pa pwedeng, ito pwede na. Kaya, sa pre-con pa lang, dapat marami kang pagpipilian. Hindi pwede yung lalaban ka lang stag, 10 lang. Ang gagawin ng pre-con, mas maganda 20. Kasi sa 20, every week mayroon kang tatanggalin dyan na hindi siya po pwede. Or every week, nag-iiba yung panunaw niya, nag-iiba yung pag-ubos yan sa pagkain. Or in every week, mayroon kang nakikita dyan, nagbabago yung fighting style niya, nanibago siya. Lalo na, dahil itong ikukondisyon natin mga kapasyon, mga stags to. Una-una, sabihin ko sa inyo, bata pa sila, growing pa sila. Kaya, every week, during pre-con at saka conditioning, nag-iiba yung galaw nila. No? So, of course, from pre-con, o before pre-con, pinakain natin sila ng inner tone. No? Para masanay. Kasi pagpalit natin ng pagkain sa conditioning, like kidlat conditioner, saka
platinum, diyan hindi sila manibago. Kasi yung bottle, yung pellets na nasa inner tone, kasing laki lang siya ng platinum. Saka yung kulay ng inner tone, kasing pareha siya ng kulay ng platinum. Kaya yung stocks natin, hindi manibago pagdating sa pag-change speed natin. So, isa na naman yan sa ating mga tips na ibibigay sa inyo lahat mga kapasyon. Lalo na sa lahat ng nagkukondisyon, nagpe-precon ng ating mga stocks, no? Tutok lang kayo sa susunod na episode ng ating IFM, Inilog Farm Management. Iba na namang tips ibibigay natin. Maraming salamat mga kapasyon.